Ang bongga naman, Oo. Na-excite ka ba sa kung ano ang magiging flow Well, ng kwento naman this time sa Free TV? feeling ko naman parehas din 'yon. Pero syempre, may mga ang katotohanan may iibahin diyan. Pero katulad ng like ko tinatanong sa ano bang finale ang gusto mo? Talaga. Ang gusto ko, ayaw ko talagang mamatay si Paolo. Kasi namatay siya dun sa Prime eh. Ayaw ko siyang mamatay. Parang katulad nga sinasabi ni Olive Dizon, sabi niya gano'n, siguro daw panaginip lang ni Kim. Okay. Pero yun lang yung takot niya. Pero hindi naman. Kumbaga, parang magkikita sila sa isang lugar na sila rin naman magkakatulad at buhay si Paolo. Ayaw ko talaga as possible pinapatay yung collab team kasi ang sakit nun biruin mo. Parang So, wala, oo. hindi acceptable talaga Hindi na katanggap-tanggap. may madeded sa dulo. Hindi katanggap. Charot. Pero yun nga, di ba kahapon pa lang, ongoing, the whole day, trending agad sila. So, ako naniniwala talaga, iba talaga ang magic ng ng Kim Paulandia. Talagang, hindi to trending, hindi to basta-basta trending, dahil trending number 1. And global ang kanyang pagka-trending. Inaabangan nung ano pa to, mula pa nung natapos sa Prime yung serye na yan, inaabangan na nila yung tungkol nga dyan sa Free TV, kung kailan ito palalabas at kung parehas daw ba or may pagkakaiba yung kwento o yung ending. Yung kwento, hindi yan mababago. Tama ba ako? Yun eh. Oo, pati yung mga eksena, pero meron lang ibahin lang ng konting-konti lang naman para masunod naman yung gusto ninyo. So just in case ganon. lang, gusto mo mag-reshoot sila or nakapagtingin mo ba, nakapag-shoot talaga sila? Parang Parang feeling ko, bago pa nagsimula itong serye na to. Ay, hindi. Sa palagi ko, yung kalagitnaan na sinushoot itong serye na to, nakapag-shoot na sila sa ibang lugar. Ang dami nga nakakita, di ba? Di ba may mga sightings nga, meron ngang, kasi kasama nila dun yung si Carl de la Merced. So, alam nila nag-shoot talaga sa abroad especially sa Canada. So, yun ang hinahanap nila. Kasi nga naman, parang hindi rin naman magandang panoorin na yun. Napanood mo na, papanoorin mo po ulit ng parehas na pareho sa Free TV. Yes. At yung ibang mga hindi pa nakapanood, pero nakabalita na at nakakita na ng mga splices sa social media, tapos ganun din naman yung mapapanood lang sa Free TV, parang wala nang excitement. Dapat babawasan ng kissing scene pag Free TV. Dapat dagdagan. Kasi yung kissing scene nila doon parang konting-konti lang. Hindi siya yung pang malalaan. Yung sa streaming app to streaming app parang ilan ba yung nakita kong kissing scene? Parang wala akong nakitang kissing scene nila na doon sa sasakyan, di ba? Meron ba? Meron yun, Meron. Parang nakita ko lang na parang parang yung behind the scene lang. Alam mo, hindi ko nga sure, baka mamaya, yun ang pang Free TV yung iba dun Kaya nga well, di ba nag-kiss ba sina Paolo tsaka wala ko natanda, ewan ko lang hindi ko natandaan na merong kissing scene ang Kim Pao sa sakyan. Ang alam ko lang meron silang yung sinasabi mo, di ba, may mga lumabas na pictures na ganun, parang tsaka may video ng scene na yun. sila. Correct. So, yun ang hinahanap mo rin. I'm sure naman napanood mo yung buo, di ba? Napanood Nakita ko mo, yung pero buo. hindi mo nakita yon yung part na yon. Parang hindi ko nga natandaan. Meron ba nun? Hindi ko masyado. Parang to be honest, hindi ko alam kung na-miss ko yung part na, pero hindi, napanood ko naman, nasubaybayan ko lahat ko eh. May mga pero hindi mahigpit ba yung streaming app na yun? But anyways, ayun nga sabi ni Ray, mas maganda kung dadagdagan. Dapat dagdagan. Pero I'm sure naman nadagdagan na. So dapat ba sa finale may wedding scene? Tanong natin sa Bolang Pista. Tingin mo, mas maganda, mas exciting kung may wedding scene. Ayoko sabihin na merong wedding. Basta ang gusto ko lang sila yung magkatuluyan na buhay si Paolo. Kay wedding scene ba yan? Or kahit na mayaman na si Kim at nakakapagtrabaho na siya sa isang office or something, basta gusto ko na buhay si Paolo. Yun lang ang aking At sila pa rin in the end. Ako naman gusto kong magkaroon ng mas matinding dilulo, yung imagination ko na parang maganda, na may wedding scene, para at least meron ng pasilip. Hindi ba nangyari na yun doon sa pero dapat ito sa series na to, ano kaya itsura nila pag kinasal sila? Yun talagang todo gown. Kaya lang ibang ang karakter pala ni dito. Parang feeling ko kung nasa abroad kung sa abroad man kinunan yung idadagdag dito sa eksenang to, siguro sa abroad
na may kita may mga anak na sila. Ah. Kaya kahit hindi pinakita yung wedding, pero may mga junakis yung gano'n. Ang haba. Super dilulu, di Ang ba? haba na ng narating, pero nakakatuwa yung mga fans talagang tumutok sila mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi sa naganap na kahapon na event na yan ng Kim Pao. Ganon ka-dedicated. Pag tinignan mo At ang daming fans. oo, nakikipag-agawan talaga ang Kim Pao sa mga trending topic, no? Hindi talaga pwedeng mawala sila, especially sa mga ganunong event. Kailangan laging kasali talaga. Well, again, congratulations in advance at I'm sure mas matitindi ang chikahan kasi medyo free TV ito, mas magiging araw-araw ang chika ng mga fanay tungkol dito. Although, of course, sana nga, ang wish ko lang, mayroon talagang ibang may pagbabago talaga na makita. Kasi syempre, like ako, napanood ko na, although uulitin ko na lang, marami naman tayong kakilala talaga na nag-uulit-ulit, yung iba nga paulit-ulit na pinapanood yung ano. Pero sana hindi pa nag-unsubscribe yung iba dun sa streaming. Ikaw, di ba nag-unsubscribe ka na? Oo, nag-unsubscribe kasi yun lang na na ako. hinabol mo dun eh. Oo, yun lang talaga. Tapos after that, goodbye. Yan, nabaklasan pa nga ako ng dalawang dalawang buwan pa. Ay, ano ba yan? Magkano rin yun, Oo nga. 3 hams din yun. Anyway, ayan na. Oo, ayun. So talaga namang nagpakilig talaga ng bonggang-bongga Yes, at itong dalawang maraming ito. salamat of course sa participation. Pero yung mga sinasabi ba, yung mga sagot ba nila dun sa press con, parang may paramdam na talagang meron silang something. The usual, syempre. Hindi, Ray, kasi ang press con sa ganyan ngayon, sinasala talaga. Yung talagang prior, sa invitation pa lang, kailangan mo na mag-submit ng tanong. So ako naman, hindi ako nagsasubmit. Pero sa ligaya nitong dalawang ito, sa saya ng kanilang itsura, di ba? I mean, yung mood nila na masaya, parang feeling ko, parang kasado, kulang na lang talaga yung Basta kung ano yung napanood mo kanina na video na, yun na yun. oo, vinoice over ko pang iba doon para at least klarong-klaro. Maintindihan mo. Yes! Ayun na! Nakakakilig talaga para sa maraming fans ang balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Lalo na kapag may interview na naglalaman ng mga sagot na may lambing, respeto at natural na chemistry. Kapag ganitong moments ang lumalabas, hindi lang kilig ang nararamdaman ng supporters, mas lalo pang tumitibay ang koneksyon ng fandom sa tambalan nila. Sa mga ganitong interview answers, kadalasang napapansin ng fans ang mga maliliit na detalye, paraan ng pagsagot, body language, tono ng boses, at kung paano nila banggitin ang isa't isa. Kahit simpleng sagot lang, kapag may sincerity at may halong biro o sweetness, mabilis itong napapalaki sa social media at nagiging usap-usapan. Doon nabubuo ang kilig factor na hindi napipilit, kusa lang nararamdaman. Maganda rin na sa ganitong sitwasyon, makikita na komportable sila sa isa't isa, marunong silang magbigay ng credit at appreciation, hindi pilit ang interactions, may mutual respect sa personal at professional space. Dagdag pa rito, mahalaga ring tandaan na ang interviews ay bahagi ng promo at public appearances. Kahit may kilig, mas healthy pa rin sa fans na i-enjoy ang moments without putting too much pressure sa dalawa. Mas tumatagal ang magandang samahan kapag hindi minamadili at hindi diniktahan ng expectations ng publiko. Sa kabuuan, nakakatuwang makita na may mga ganitong moments na nagbibigay saya sa fans. Positive energy ito para sa fandom at sa image nilang dalawa. Light, charming at feel good lang. Gusto mo ba ng mas detalyadong breakdown kung alin sa mga klase ng sagot sa interview ang pinaka-nakakakilig para sa fans? Ang masasabi ko sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino ay natural lang nakiligin ng fans, lalo na kung ang mga sagot nila sa interview ay may halong sincerity, lambing at magandang respeto sa isa't isa. Kapag may ganitong moments, hindi lang ito basta kilig, nagiging patunay din ito ng magandang working relationship at comfort level nila bilang magka-partner sa projects. Malaking factor sa kilig ng publiko ang authenticity. Kapag ang dating ng sagot ay hindi scripted o pilit, mas tumatakak ito sa mga manonood. Yung simpleng banat, pagngiti o pag-acknowledge ng effort ng isa't isa ay sapat na para magliyab ang fandom.
Ibig sabihin, effective ang chemistry nila sa harap ng kamera at ramdam iyon ng audience. Maganda rin ang epekto nito sa kanilang image dahil nagpapakita ito ng healthy dynamic, nagbibigay good vibes sa fans, nagpapalakas ng suporta sa kanilang tambalan at projects, nakakadagdag excitement sa susunod nilang appearances o shows. Pero mahalaga ring balansihin ang kilig at realidad. Ang interviews ay bahagi ng promo at public persona, kaya mas mabuting i-enjoy ito bilang feel-good moment kesa gawing basihan agad ng personal na relasyon. Mas nagiging positibo ang fandom kapag supportive at hindi demanding kung ano ang dapat na mangyari sa personal na buhay nila. Kapag ganito ang mindset, mas tumatagal ang suporta at mas nagiging positibo ang kultura ng fandom. Sa kabuuan, magandang balita ito para sa fans, nakakagaan ng pakiramdam, nakakadagdag saya, at nagpapakita na may espesyal na rapport ang dalawa sa isa't isa sa harap ng publiko. Kung gusto mo, pwede rin kitang bigyan ng mas mahabang fan-style reaction o parang article-type commentary tungkol dito. Sa totoo lang, hindi na nakakapagtataka kung bakit maraming fans ang kinilig sa naging takbo ng kanilang interview. Kapag ang dalawang personalidad na may malinaw na chemistry ay nagsasagutan ng may natural na lambing, respeto at konting biro, mabilis itong kumakapit sa damdamin ng manonood. Hindi lang kasi ito tungkol sa kung ano ang sagot, kundi paano nila ito sinabi. Yung tono, ngiti, eye contact at timing ng mga banat, lahat iyon nagdadagdag sa kilig factor. Isa sa mga pinakamagandang aspekto ng ganitong interview moments ay ang pagiging relaxed at genuine ng dating. Kapag hindi halatang pilit o scripted ang palitan, mas nararamdaman ng audience na may totoong koneksyon. Maaaring bilang magkaibigan, magkatrabaho, o posibleng mas malalim na samahan. Doon pumapasok ang excitement ng fans dahil mahilig ang fandom sa mga unscripted kilig moments, yung tipong simpleng sagot pero maraming kahulugan. Malaking bagay din na parehong marunong magdala ng sarili nila sa interview setting. Kapag may tanong na medyo personal o nakakakilig, imbes na iwasan, nasasagot nila ito ng maayos. May humor, may class, at may hangganan. Ibig sabihin, marunong silang maglaro sa kilig nang hindi lumalampas sa respeto sa pribadong buhay. Para sa fans, plus points iyon dahil ipinapakita nitong grounded pa rin sila kahit napapalibutan ng hype. Dagdag pa rito, ang ganitong klaseng balita ay may positibong epekto sa fandom community. Nagiging mas masaya ang usapan online, mas maraming supportive comments, fan edits at discussion threads. Ang kilig nagiging shared experience, parang sama-samang panonood ng moment na gusto mong ulit-ulitin. Nakakatulong din ito sa projects nila dahil mas nagiging invested ang audience sa tambalan o collaboration nila. Pero mahalaga ring balansihin ang kilig at realidad. Ang kilig ay mas masarap kapag ini-enjoy, hindi pinipilit. Mas healthy sa fans na i-appreciate ang sweetness ng interaction without pressure or demand kung ano ang dapat na mangyari sa personal na buhay nila. Kapag ganito ang mindset, mas tumatagal ang suporta at mas nagiging positibo ang kultura ng fandom. Sa kabuuan, ang ganitong interview moment ay patunay na malakas ang on-cam at off-cam rapport nila. Mahusay silang makipag-engage sa audience at marunong silang maghatid ng good vibes. Hindi man malinaw kung ano talaga ang lalim ng kanilang samahan, isang bagay ang sigurado. Napasaya nila ang fans at minsan, sapat na iyon para maging spesyal ang isang simpleng panayam. Kung gusto mo, pwede kitang gawan ng mas mahabang fan-style reaction o parang article-type commentary tungkol dito. May ilang mahahalagang bagay pang pwedeng idagdag sa balitang ito tungkol sa nakakakilig na interview moments ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Una, epekto sa kanilang career at projects. Ang ganitong klasing viral kilig moments ay hindi lang pang fan service. Nakakatulong din ito sa visibility ng mga proyekto nila. Kapag mas maraming tao ang nag-uusap tungkol sa interview nila, mas tumataas ang interes sa shows, guestings at future collaborations. Organic promotion ito, galing mismo sa reactions ng viewers.
Ikalawa, lakas ng fan engagement. Kapag may ganitong interview na pinag-uusapan, kadalasang sumusunod ang fan edits, quote cards ng mga sagot nila, reaction videos, discussion threads. Ibig sabihin, buhay na buhay ang fandom. Ang ganitong engagement ay senyales na emotionally invested ang audience at mahalagang asset iyon sa anumang tambalan o partnership. Ikatlo, communication style nila. Kapansin-pansin na kapag nakakakilig ang dating ng sagot ng dalawang artista, madalas may halong humor, paggalang sa isa't isa, at pag-acknowledge ng effort at personality ng partner. Ito ang klase ng interaction na mas tumatagal sa isip ng viewers kesa sa scripted sweetness lang. Ikaapat, expectation management. Magandang idagdag na habang masarap kiligin, mas okay pa rin na ihiwalay ng fans ang on-screen or on-interview chemistry sa totoong personal na estado nila. Mas nagiging positibo ang fandom kapag supportive at hindi demanding kung ano ang dapat na mangyari sa personal na buhay nila. Ikalima, brand value ng tambalan nila. Sa showbiz, mahalaga ang tambalan recall. Kapag paulit-ulit na may moments na nagiging memorable sa publiko, mas tumitibay ang brand ng pair. Hindi lang bilang love team vibes, kundi bilang dalawang artista na may natural na rapport at mahusay makipag-connect sa audience. Sa kabuuan, ang maidadagdag ko ay hindi lang ito simpleng kilig news. Isa rin itong halimbawa kung paano gumagana ang chemistry, media presence, at fan culture sa pagbuo ng mas malakas na public appeal. Kung gusto mo, pwede kitang gawan ng mas mahabang fan column style write-up tungkol dito.